Bago tayo magparusa, matuto muna tayong makinig, isang malungkot na kwento ng isang estudyanteng hindi lang huli sa oras, kundi sa pangunawa ng iba. Kanina sa klase, may isa kaming kaklase na dumating ng 8:20 AM. Ayon sa patakaran ng paaralan, ang mga late ay kailangang maglinis bilang parusa. Walang tanong walang paliwanag, agad siyang sinabihan ng isang guidance personnel na mag-floor wax ng buong hallway sa ground floor sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Hindi man lang siya tinanong kung bakit siya na late. Hindi man lang inalam kung kumain na ba siya o kung ayos lang ba siya. 30 minuto siyang nag-floor wax. Pag-akyat niya sa third floor, basang-basa ang kanyang uniforme sa pawis. Halos hindi siya makalakad at doon na siya nang hina at bumagsak. Agad siyang tinulungan ng aming guro at dinala sa infirmary. Binigyan namin siya ng tubig, 3 baso agad ang naubos niya. Pilit naming pinakain pero wala siyang lakas. Habang tinutulungan namin siyang magpalit ng damit, doon ko lang tunay na naramdaman kung gaano siya napagod. Hindi lang dahil sa parusa kundi dahil sa buhay na araw-araw niyang nilalabanan. Galing siya sa sagyaran, pero lumipat ang pamilya nila sa Cagayan de Oro para umasang gaganda ang buhay. Araw-araw, pagkatapos ng klase, nag-alako siya ng eco bag sa Cogon para matulungan ang pamilya. Umuuwi siya ng alas 10 ng gabi, kumakain ng alas 11, naghuhugas ng pinggan, at natutulog bandang alauna. Gigising siya ng alas 5 para lang makarating sa paaralan kaya siya nahuhuli. Hindi siya nagrereklamo, dahil ayaw niyang sabihin, nahihirapan ako, akala ng lahat wala siyang pinagdadaanan. Hindi tamang disiplina kung wala munang pag-unawa. Hindi lahat ng nahuhuli ay tamad. Minsan sila yung pinakamasipag sa labas ng paaralan. Minsan sila yung may pinakamabigat na pasan. Sana bago tayo magparusa, matuto muna tayong makinig. Hindi natin alam kung ilang estudyante pa ang tahimik na lumalaban sa mga laban na hindi natin nakikita. Makinig muna bago magparusa. Dahil minsan, isang tanong lang ang kailangan para mailigtas ang isang batang pagod na, pero pilit pa ring lumalaban. Karapatang-ari Jolil Makatanong.